Hello, good morning. Or, yeah, good morning. Morning din dito. Uh, Oras ngayon. So, I hope everyone is doing well. Um, Maraming salamat sa inyo at ito, uh, nandito pa rin ako. Bless niyo ako na I can still teach yung salita ng ating Panginoon sa inyo. So, I'm grateful for the privilege of still teaching you. Okay? Salamat. Maraming salamat. Um, June, 28 na ito um, inipe-play na or may na naman malalagay na naman ako sa pader. So June 28 na. Half of the year is gone. Ang bilis talaga ng panahon. But God is still faithful. God is still patient. Marami pa rin ang dapat maligtas before He comes. So, let's keep praying for those people na hindi paligtas, yung mga mahal natin sa buhay, at marami pa. So, patient pa rin, long-suffering, mapagpasensya pa ang ating Diyos. But, sooner or later, right? Hopefully sooner na kukunin na niya tayo. And that's what we all pray. We should all pray for that. Like this, yung last message natin, be ready. Because anytime he could come or he could call us home. Okay, so let us be ready. But since we finished, tapos na natin ang aklat ng pahayag, we'll begin a new book. Okay, so ang nilagay ng ating Panginoon sa aking puso is ang Book of Romans. Because it's napakaganda. Napakaganda ng theme ng Romans at saka yung kanyang again yung buong kasulatan ni Pablo by the Holy Spirit, given by the Holy Spirit, is central, very mahalaga sa ating pananampalataya. So this morning we'll cover 6 verses lang, chapter 1 verses 1 to 6. At ang title natin is Choose to be a Servant, maging alipin. It's isip nyo yun, sino sa mundo ang maging gustong alipin, right? Ayaw nila yon. Pero we must, sa atin, of course, alipin ng Panginoon. So, let's pray, okay, before we begin. Lord, again, we thank you so much, Lord, for this opportunity, even a privilege, Lord, to be able to read your word, to study your word, Lord, pag-aralin ang iyong salita. Salamat po sa inyong salita na nagtuturo, nag-guide man, nagagabay sa aming mga buhay, Lord. Ang dalangin ko lamang is that we will heed, we will listen, at ito pa rin namin, Lord. Hindi lamang para sa kaalaman ng aming mga isip, kundi sa pagbabago ng aming mga buhay, O Lord. So, salamat po again for this time. Kayo na po magturo sa amin. At ipalambutin niyo po ang aming mga puso. Buksan niyo ang aming mga kaisipan, ang aming mga pandinig, O Lord, na marinig namin kayo as you speak to us, O Lord, this morning. We love you and we praise you, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so, Roma. Itong sulat ni Pablo nga sa mga Kristiyano sa Roma, perfectly placed in the Bible kasi siya ang sa lahat ng mga sulat ni Pablo, ito ang inuna niya, no? But I mean time-wise yung pagkasulat niya hindi naman na pinakauna, pero sa paglagay sa order sa Bible, sa salitaan ng Diyos, ito ang pinauna niya. So parang siya ang baseline o yung standard kung paano lahat ng ating magagawa bilang sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano
Again, yung kahalagahan niya ito sa ating pamumuhay at ang kahalagahan niya yung central truth ng sulat niyang ito ay ang Ebanghelyo. Ebanghelyo ng ating Diyos. At yun ang tema, yung theme ng Book of Romans. Okay? Yung mga tagapag-aral, tagapagturo ng salita ng Diyos, hindi sila gaanong definite yung kanyang pagsulat. But it is between AD 53 to AD 58. Yun ang time ng kanyang pagsulat. So it was early. Pero walang kahit na pinagtatalunan yun, hindi pinagtatalunan kung sino ang nagsulat nito. Kung iba kasi, hindi pa si Pablo, ibang nagsulat niyan or ano-ano yung kanilang sinasabi. Pero this one, walang kaduda-duda. Pati na yung mga critics ng Bible, they still agree na si Pablo ang nagsulat nito. Siguradong si Pablo, okay? At isinulat niya ito sa kanyang ikatlong missionary journey kasi he did a few missionary journeys, right? Nasa lungsod siya ng Corinto, which he has 2 letters for the Corinth, right? Or for the Corinthians. So, nandoon siya. Ang pagnanasa ni Pablo ay makarating siya sa Roma para makapagpangaral siya sa mga nananampalataya doon, and that's if you could check that out sa Acts 19:21. Ngunit hindi siya pinahintulutan ng ating Panginoon. Again, ang mga pamamaraan ng ating Panginoon, ng ating Diyos, hindi natin naunawaan kung minsan. Pero hindi niya pinahintulutan yun. So instead, sa halip na dahil nga hindi siya makapunta sa Roma, sinulat niya itong sulat niyang ito. At ang sulat na ito, again, comprehensive, buong-buo, na para bang nandun na rin siya na nangangaral sa kanila. So, si Pablo, bilang alipin ng ating Panginoon, wala siyang sinasayang na oras, sa paglilingkod sa ating Panginoon bilang alipin niya. Kahit na hindi siya pinahintulutan nga pumunta doon, nagsulat siya. Parang nangangaral na rin, But in the end, makakarating din siya sa Roma. Kaya lang hindi yung kanyang pamamaraan, hindi yung kanyang kung paano niya pinlano. Makakarating siya sa Roma bilang isang bilanggo. Hindi yung malaya siya na makakapagpangaral nga. Pero mangangaral pa rin siya, magtuturo pa rin siya. Kaya nga lang siya ay isang bilanggo. Bakit? Bakit siya bilanggo? Dahil sa kanyang pagkaalipin sa ating Panginoong Hesus Kristo, sa kanyang pagtuturo patungkol sa ating Panginoon. Kaya siya naging bilanggo. And in the end, dito na rin siya mamamatay. Dito na siya i-execute. Ang tradition, history-wise, siya ay pinugutan ng ulo. Okay? So, anyways, again, pamamaraan ng Panginoon yun. Hindi sa kanya, right? Like ang ating Panginoon, not my will, hindi yung kalooban ko, ngunit ang kalooban mo, Ama. Right? So, yun ang pagkaalipin. And, ang perfect example natin, of course, is Jesus. We'll see that later on. Okay? So, itong sulat niyang ito, napaka-powerful na marami sa ating mga tinatawag na church fathers, yung ama ng ating mga ama ng ating pananampalataya, yung mga nagsulat ng maraming katuruan na ginagamit pa rin natin patungkol sa ating pananampalataya. Sila ay binago sa pagbabasa ng aklat na ito or ang sulat niyang ito, o yung iba man, conversion from hindi nananampalataya hanggang sila ay manampalataya. And it is through this book of Romans. Ang daming mga patotoo, okay? Iilan sa mga church fathers natin, may isa si John Chrysostom na tinatawag na golden mouth. Okay, he was
malagintong bibig ang kanilang tinawag sa kanya dahil sa kanyang magandang pananalita. He was a very eloquent, very good speaker siya. Pero kung paano niya sinimulan ang kanyang ministry is Romans, the book of Romans. At tingnan niyo kung ano ang ginawa, because he loved the book so much. Ang ginawa niya sa kanyang ministry, binabasa niya ang aklat or sulat sa mga Romano once a week. Okay? Every week binabasa niya ang buong sulat sa mga Romano for 18 years. 18 years walang no fail, walang patna. Okay, ewan ko but no fail. 18 years, once a week, binabasa niya ang buong aklat ng Romano. That was part of his ministry. Okay? Augustine, isa rin sa mga church fathers natin, masama siyang tao. Ang kanyang pamumuhay, talagang masama. He was so guilty na kahit mayroon siyang hawak-hawak na copy ng bagong tipan, hindi niya mabuksan-buksan para mabasa dahil he was so guilty nga na hindi siya nararapat na basahin ang salita ng Diyos. Ngunit isang araw, sabi niya, nakaupo siya sa harapan ng bahay, mayroong mga batang naglalaro sa lansangan, at ang sinasabi lang nila is, as they were playing, inuulit-ulit nila sa kanilang isa't isa, kunin mo at basahin mo, kunin mo at basahin mo, take up and read, take up and read. Yun ang inuulit-ulit nila. Ewan ko kung ano yung kanilang pinaglalaruan. But si Augustine, narinig niya ang mga batang ito, and he thought it was God speaking to him. Kunin mo at basahin mo, kunin mo at basahin mo. So, binuksan niya yung kanyang kapingang hawak-hawak ng bagong tipan at sa Roma. Pagbukas niya, nasa Roman siya. And it's in chapter 13, and again, we will get there, sa chapter 13, verses 13 and 14, ito ang nakasulat diyan. Mamuhay tayong marangal tulad ng pamumuhay ng tao kapag araw. Hindi tayo dapat mamuhay sa magulong pagtitipon at paglalasing, hindi sa kalaswaan at sa kahalayan, hindi sa paglaban-laban at sa inggitan. Sa halip, isuot natin ang Panginoong Hesukristo at huwag magbigay ng pagkakataong gawin ang pagnanasa ng laman. And that's exactly yun ang kanyang pamumuhay. Pero sinasabi dito, hindi tayo dapat mamuhay ng ganoon. Ngunit, sa halip, isuot ang ating Panginoong Hesukristo. So, pagbabasa niyang yun, na-convert siya. Kinausap siya ng Panginoon through those verses. And then, alam natin, si Augustine, again, one of our great fathers sa pananampalataya. And then there was Martin Luther. Pari siya. Siya ang nagsimula ng Reformation na tinatawag natin sa ating church history. Protestantism, which doon tayo ang ating pananampalataya ngayon is through him o yung kanyang pagka-protest sa Roman Catholic, yung turo ng mga Katoliko. He was a Roman priest, a German priest, okay? Pero duda siya or hindi mapakali yung kanyang puso sa mga turo ng Katoliko. And then he read, kasi alam naman nating lahat ang turo ng Katoliko, yung dapat mong gawin to, o yung hindi mo dapat ginagawa, right? Ang ating kabutihan sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, yun ang makakapagdala sa atin sa langit, right? Kaya nga, dapat kang gumawa ng maraming mabubuting bagay or something like that.
Pero sa Romans 1:17, ito ang nagbago sa kanya. Sabi, ito ay sapagkat sa Ebanghelyo, ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya patungo sa pananampalataya. Ayon sa nasulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. It's not our good works. Okay? Hindi yung mga mabuti nating gawa, Efeso, right? Kundi ang kaloob ng ating Diyos. Ito ang pinaniniwalaan natin. Ito ang doktrina ng justification by faith alone in Jesus. Pagpapamatuwid, if that's one, pagmamatuwid dahil sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ayun. At doon, na-convict siya doon, and then he started again the Reformation. Yung mayroon siyang ginawang sulat, 95-point thesis na tinatawag, na ipinako niya sa pintuan ng church sa German, kung saan siya nagpapari. Okay? Again, that started the Great Reformation, which we are a part of that. Okay? So, John Wesley, isang misyonaryo, okay? And yet, sabing taga-England siya, pumunta siya sa Amerika para maging misyonaryo sa mga American Indians. Bumalik siya sa England, bigo. Sabi niya, pumunta ako doon para iligtas ko ang mga Indian, sabi niya. Pero sino magliligtas sa akin? Sino magliligtas sa akin? He wasn't even converted. Pero misyonaryo siya, nagmisyonaryo siya, pero he didn't even know kung paano siya maliligtas. So, isang araw daw, kwento niya is, napunta siya sa isang maliit na church at doon narinig niya ang commentary ni Martin Luther, yung nabanggit ko kanina. At yung araw na yon, doon siya na-convert. Oh. And it's all about the book of Romans. Excuse me. So, at marami pang mga testimonies about people being changed by the book of Romans. And I pray sa ating pag-aaral, no matter how long it is, na yun din ang magagawa or magaganap sa ating mga puso. I'm sorry na yung Tagalog ko I cannot find sometimes. Hindi ko na ako marunong, okay? Nakakalimutan lang. Okay, nakakalimot na yung puting buhok. So, again, yun maka-accomplish sa ating mga puso as we study a book of Romans. Okay? Either it changes us, at yung hindi pa na-converte dyan, kung hindi pa tunay na nananampalataya, I hope na manampalataya kayo as we study this book. Okay? So, verse 1, begin na tayo. Verse 1, akong si Pablo ay alipin ni Hesus Kristo. Right away, alipin na ang sinasabi niya. Tinawag ako ng Diyos na maging apostol at ihiniwalay para sa ebanghelyo ng Diyos. So, right off the bat, simula pa lamang, si Pablo, ini-introduce niya ang kanang sarili bilang isang alipin ni Hesus Kristo. Sa English term is a bondservant. Okay? Paul, a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. Yung word na yun is doulos. Some of you would probably remember that word. And it means a slave by choice. Pinili niyang bilang maging alipin. Okay? Sa lumang tipan, sa kanilang mga utos, ang mga Hebreyo noon makakabili sila or makakapag-acquire ng mga alipin by different means, okay?
Kung minsan merong utang na hindi mabayaran, so pag magiging alipin sila para bayaran 'yon. Yung iba binibili, oh, mayroong mga mayayaman na mga Hebreo, mga Hudyo, bumibili ng mga alipin nila. So, different ways, okay? Pero sa kanilang kautusan, ang alipin ay hanggang 6 na taon lamang. On the 7th year, tinatawag na Year of Jubilee, pinalalaya sila. Okay? So, hanggang 6 na taon lang, 7th year, palalayaan sila. But then, kapag nangyari yun, ang alipin, mayroon siyang choice. Mayroon siyang choice na either siya ay lumaya na or manatili doon sa kanyang amo. Okay? Sa Exodus chapter 21 verses 5 and 6, sinasabi ito, "Datapwat kung maliwanag na sabihin ng alipin, aking iniibig ang aking Panginoon, ang aking asawa at aking mga anak, ako'y hindi aalis na laya." So pinipili niya na manatili dahil iniibig niya ang kanyang Panginoon or amo. Okay? Kung magkagayoy, verse 6 doon, kung magkagayoy, dadalhin siya ng kanyang Panginoon sa Diyos at dadalhin siya sa pinto o sa haligi ng pinto at bubutasan ng kanyang Panginoon ang kanyang tainga ng isang pangbutas at paglilingkuran niya siya magpakailanman. Forever, paglilingkuran niya ang kanyang amo, ang kanyang Panginoon, magpakailanman. And that was his choice. Dahil sa pag-ibig niya sa kanyang amo. Forever na siyang magiging alipin. Kapag ang isang alipin, mahal na mahal, iniibig niya ang kanyang amo niya o ang kanyang Panginoon, that he wants to serve him, maglingkod siya, magpakailanman, yun ang utos, pwede siya, choice niya. So, noon, kapag may nakita kang tao na mayroong butas sa kanyang tenga, that means siya ay isang bondservant. He was a servant by choice. Isa ang kanyang amo na kanyang iniibig at pinaglilingkuran. And this is what Paul was. He was a bondservant. One master, ang ating Panginoong Jesus. To serve Him by choice, hindi pilit, kusang loob, if that's the term, kusang loob, willing na paglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo forever, magpakailanman, until actually ang kanyang kamatayan. Okay, so, and then after that, sabi niya, siya isang apostol. And sino ang tumawag sa kanya bilang apostol? Hindi ang tao, kundi ang Diyos mismo, no? Siya ang nag-initiate, siya ang ating Diyos ang nagsimula ng tawag kay Pablo bilang apostol. Si Pablo bilang alipin, sumunod lang sa utos ng ating Panginoon. Okay? An apostle, ang isang apostol ay messenger at tagapagdala ng isang mensahe or ambassador. No, it's an ambassador for the gospel of God, ang ebanghelyo ng ating Diyos. Pero notice yung order ng kanyang pagkasulat, okay? Una, siya ay alipin ng ating Panginoong Jesucristo. And then, tinawag siya bilang maging apostol, okay? That's the order. Hindi maaring maging apostol kung hindi ka naman kusang loob. Why can't I remember? Willing kang maging alipin ng ating Panginoong Jesus. Kasi marami ang mga Kristiyano na dinidesire nila, sabi nila gusto nilang magamit ng ating Diyos. Na maging tagapagpangaral din tayo ng kanyang salita. Na may share natin ang ebanghelyo. We even pray, right? Na minsan sabi yung kapag naglilingkod, sabi na makita ang Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Gusto nilang maging apostol, pero
hindi naman mga alipin. Ayaw nilang hindi makapagdesisyon na maging alipin ng ating Panginoon. Kasi ano ang alipin? Ang alipin, ginagawa, sinusunod, tinutupad ang utos ng kanyang amo o yung kanyang Panginoon. Walang questions, hindi pinagdududahan or china-challenge yung utos, hindi. 'Di ba mayroon tayong, ewan ko kung inaawit pa natin yung, I remember nung nandun ako, meron tayong inaawit na worship song, Yes Lord, Yes Lord, Yes, Yes Lord. Aawitin ko ba? Yes Lord, Yes Lord, Yes, Yes Lord. But anyways, di ba, it's always yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Hindi, ayaw ko. Hindi. Or bakit? Mahirap. Kung ano ang iniutos ng Panginoon, dapat nating tinutupad. And Paul did. You know? Ito ang pagkaalipin ni Pablo, kung saan man siya pinadala ng ating Panginoon, pumupunta. Kapag sinabi naman ng Panginoon na, huwag muna, hindi niya pinipilit yung kanyang kagustuhan. You know? So, that's what an alipin. Yun ang gawa ng isang bondservant. Okay? Right? Paano niya tayo isusugo kung hindi man natin masunod yung tawag ng Panginoon sa atin? Nakikita natin, naririnig natin yung kanyang salita every Sunday. Kapag nag-church kayo dyan, kapag nag-church kami dito, Wednesday, meron midweek study din. At every time, meron kayong men's study, merong women's study, merong fellowship, lahat-lahat. Naririnig natin palagi ang salita ng ating Diyos, ang kanyang mga utos sa atin, sa ating pamumuhay. Ngunit sinusunod ba natin? Kung talagang gusto natin o nasa natin na magamit ng ating Panginoon para sa kanyang kaharian, we need to obey. We need to obey bilang mga alipin ng ating Panginoon. Sabi nga ni James, right? Sa James chapter 1 verse 22, maging tagatupad kayo ng salita at huwag maging tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Okay? We have to obey. There's no choice. Sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my commandments. No? Pag-ibig sa ating amo, pag-ibig sa ating Panginoon, pag-ibig sa ating Diyos, we need to obey. Yun ang proof ng ating pag-ibig sa Kanya. So Paul was called to be an apostle bilang isang ambassador, embahada, or representative or messenger na sa mga hentil. Kaya sa mga hentil siya isinugo ng ating Panginoon kahit na siya ay Hudyo. Okay? Si Pedro ang isinugo ng ating Diyos para sa mga Hudyo. Pero si Pablo sa mga hentil. At ano ang kanyang mensahe? Ito nga, ang magandang balita. Ang mabuting balita, the good news. The gospel, that's the literal meaning ng gospel, good news. So, he was a preacher, tagapagturo, tagapagpangaral ng salita ng Diyos. Tayo, anong tawag ng Diyos sa ating mga buhay? Lahat tayo, okay, bilang mga Kristiyano, we are all called. Tawag sa atin na ipahayag ang kanyang mabuting balita. Okay? The good news. We will see that in verse 5. Pero hindi lahat tayo tinawag ng Panginoon bilang mga pastor, bilang mga tagapagturo. May iba na tinawag na bilang mga engineers. Merong mga CPA, merong mga karpintero, merong mga delivery drivers, merong mga housewife, merong iba't iba estudyante. We are all called, right?
But we're all different. Ang calling natin, different. At nag-iiba yun kapag tayo ay patuloy na sumusunod sa kanyang mga utos, iniiba ng ating Panginoon. Sa akin lamang, masasabi ko pa, masusulat ko ba na ako, John, alipin ng Panginoong Heso Kristo na tinawag niya man na maging pastor. But that was not my call at the first. Hindi yun. Hindi ako nagsimula bilang pastor. Hindi man ako nag-aral bilang pastor. No? Anong tinawag sa akin ng Panginoon? Noong bago-bago akong Kristiyano, noong makilala ko siya, unang-una, tinawag niya ako bilang maging mabuting asawa at mabuting ama. That's my first call. And I had to do that. Hindi ako magagamit ng Panginoon kung hindi ko naman minamahal si ate niyo o yung mga anak ko. Tapos, noong nag-join na kami ng church, naging tumutulong lang ako tumulong ako or tinawag ng Panginoon na tumulong sa mga pagsiset up ng children's ministry. Every time, every service namin, Sunday, kasi wala kaming permanenteng church noong nasa Calvary Chapel, Pacific Coast pa ako noon. Wala kaming permanenteng church. Eskwelahan ang nirerenta namin or ng church noon. So, every Wednesday, every time that we had a service, sineset up namin yung children's ministry. Tapos, pagkatapos ng service, ibababa namin yun, tatanggalin namin, i-storage na naman, But doon ako unang tinawag ng ating Panginoon bilang maglingkod sa Kanya. Excuse me. Tapos, binless kami ng Panginoon na magkaroon ng sariling building. So, hindi na ako nagsiset up. Meron nang nakaset, nandun na yung buong building. So, anong tinawag sa akin? So, tumulong ako naman sa children's ministry. 3 years old, yung mga 3 taon lamang So, I did that for a few years, And then, naging helper ako din sa pag-worship, sa gigitara, lahat. And then, naging usher, and then, naging counter, ang dami. But I was obedient. But that wasn't me, okay? Ang tawag lang ng aking Diyos yon. And so on. And then, up to the point, naging misyonaryo ko dyan, and then naging pastor nyo, which I'm so very grateful na sa ating Panginoon, sa kanyang biyayang yon. So, ano tawag ng ating Panginoon sa ating buhay, sa inyong buhay? Ako ngayon dito, again, this is my new calling dito sa Calvary West Grove. Iba-iba ang mga tawag sa akin ng Panginoon dito, nagsiserve. Pero sa inyo, you can fill in the blanks. Bilagay nyo ang pangalan nyo. Ako, isang alipin ng Panginoong Heso Kristo, at ako'y tinawag niya bilang maging ina, maging tindera, at tinawag niya ako bilang factory worker, restaurant worker, fill in the blanks kung ano man ang ginagawa niyo sa buhay, kung ano ang tinawag ng Panginoon sa inyong buhay. Ilagay niyo doon. And then, maging alipin niya. So, we do it. Obey. Okay? Huwag mag-complain. Because God has a purpose. Hindi natin nalalaman, hindi natin naunawaan kung minsan. Pero meron palagi siyang purpose sa ating buhay. And it is to glorify God. Kung saan man niya tayo dinala, kung saan man tayo yung buhay natin, but it is to glorify God. Okay? One purpose. Na mamuhay tayong para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. So, make sure kung ano yung tinawag ng Diyos sa inyong buhay at maging matapat doon. Okay? Huwag mainggit. Sabi nga kanina, right, yung binasa natin, walang inggit-inggitan. Walang mainggit sa
sa tawag ng iba ng mga kapatiran. Ay, ba't siya nagwo-worship, mas magandang boses ko sa kanya, 'no? Ba't siya nagtuturo, ako puwede rin magturo. Don't. Kung saan kayo inilagay ng ating Diyos, kung anong tawag niya sa buhay niyo, be faithful to that. And then He will move you along, okay, sa kanyang kalooban. Ililipat niya kayo o ipo-promote niya kayo kung ano pa man ang gusto niyang gawin sa ating buhay. Again, bilang alipin, we just say yes to Lord, right? Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Kung ito ang kalooban niyo, Panginoon, opo, gagawin ko. That's what an alipin does. Okay? So, um, after being a bondservant, and then he was called to be an apostle, ambassador nga, ito na ang kanyang gospel. It begins right away with Jesus. Okay? Sa verse 2 ng ating text. Ito ay ang ipinangako niya noong nakaraang panahon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa banal na kasulatan. Ito ay patungkol sa kanyang anak na mula sa lahi ni David ayon sa laman. Itinalaga siya na anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang paraan ayon sa espiritu ng kabanalan at sa pamamagitan ng pagkabuhay muli sa mga patay. Siya ay si Hesukristo na ating Panginoon. Sa mamamagitan niya, kami ay tumanggap ng biyaya at pagiging apostol. Ito ay patungo sa pagsunod sa pananampalataya para sa lahat ng mga bansa alang-alang sa kanyang pangalan. It's always about Jesus, okay? Kayo rin naman ay tinawag na kasama nila upang mapabilang kay Hesu Kristo. Again, mga sulat niya sa mga taga-Romano, pero that applies to us as well. Kayo rin naman, tayo, tinawag na kasama nila ng mga apostol upang mapabilang kay Hesu Kristo. The gospel of God is all about Jesus. Sa lumang tipan pa, sabi niya, yung mga propeta ng banal na kasulatan, sinulat na nila, ipinaprosiyan nila, prophesied, ang ating Panginoong Jesus noong pa sa lumang tipan. The whole Bible, like I said, told you many times, right? The whole Bible is all about Jesus. From Genesis, in the beginning, right? God created the heavens and the earth. God, Elohim, nandun na siya, si Jesus. And then, hanggang sa aklat ng pahayag. The gospel concerns Jesus. Sabi niya, ayon sa laman, siya ay pinanganak. Ang anak ng Diyos, nagkatawang tao. Ayon sa laman. Son of God means equal with God. Check out John chapter 5 verse 18. Okay, sinasabi niya doon, ako at ang Ama, ako ang anak ng Diyos, sabi niya. At ang mga Hudyo, gusto siyang patayin, gusto siyang batuhin para patayin. Dahil sabi nila, tao ka lamang pero nakikipantay ka sa Diyos, sabi. Which was true. Okay, Son of God means equal with God. Ang kanyang pagkasilang o kanyang birth, ayon sa laman, sabi, ebidensya yon ng kanyang pagkatao. Okay? Siya nagkatawang tao siya. But, sabi niya, ang kanyang pagkabuhay muli, yun naman ang ebidensya ng kanyang pagkadiyos. Dahil walang nakakagawa noon, kundi ang Diyos lamang. So, He was fully human, buong-buong tao, buong-buong Diyos din siya. Okay? I cannot explain that to you. That's a mystery of God. We will find out pagdating na natin sa langit. But He was fully human and He was fully God. Okay? And nandoon sa first verses ng aklat ng Romano. The Son of God, the Word, ang salita, becoming flesh, nasa Ebanghelyo ni John. Sabi sa John 1:1, sa pasimula pa ay naroroon na ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Okay? And then, in verse 14 of chapter 1 of John,
nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin. Namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian na bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. It's full of grace and truth. That is Jesus. The gospel of God is about Jesus. And that is, the gospel in short form, verses 3 and 5. Sabi niya, siya'y pinanganak, siya'y nagkatawang tao, pinanganak bilang laman, ayon sa laman, sa kapangyarihan ng Espiritu, and then siya ay namatay at nabuhay muli. And through Him, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at ng kanyang pagkabuhay muli, doon natin natatanggap ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang biyaya at ang kapangyarihan niya bilang maging mga apostol, mga messengers ng kanyang salita. Okay? Ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. We are all called to do the work of an apostle. Okay? Hindi tayo apostol katulad ni na Pedro, ni na Pablo, ni na Juan. It's not the same. Pero we are a general term. Apostle is a messenger of God. A messenger of the gospel of God. So we are all that. Tayo lahat. Tawag natin yun. So, what are we to do with the gift of grace? Anong dapat natin gawin? Obedience. Again, for obedience to the faith that He has given us. Binigay niya sa atin. Tanggapin at gamitin. Okay? At hindi sa ating kapangyarihan, hindi sa ating kaalaman, kundi sa kanyang biyaya. It's all about Him. Okay? Sabi ko nga, by the grace of God, I am what I am. Naging yung sinabi kong lahat kanina, even Pablo, sinasabi niya yun. By the grace of God, I am what I am. Kung ano man yung alam natin sa ginawa ni Pablo para sa ating Panginoong Hesus Kristo, it's all by grace. And I do the same thing. It's all by grace. Okay? So, we need to proclaim, ipangaral ang kanyang ebanghelyo sa lahat ng kung saan man tayo idala ng ating Panginoong Hesus Kristo. Again, the gospel of God concerns Jesus Christ. Ang ating araw, ang sun, sentro ng ating universe, right? Doon umiikot-ikot ang ating planeta, planeta ng ating solar system. And the same thing ay yung anak ng ating Diyos, ang ating Panginoon, siya rin ang sentro ng ating pananampalataya. Ang ating buhay, right? Ganoon, ito ang sun, ang araw, mga planeta, ang ating planeta, umiikot. Dapat ganoon din tayo bilang mga Kristiyano. Center natin si Jesus, ang ating buhay ay umiikot sa Kanya. Sa Kanyang mga katuruan sa atin. Ang ebanghelyo ng Diyos, hindi siya rules, mga sistema ng rules, hindi mga iba't ibang katuruan, although we learn from that, but it is about the person. Sino ang sinasampalatayanan natin? Sino? That's the key. Hindi yung kung ano yung ginagawa, kundi sino ang ating Panginoong Hesus, the person of Jesus Christ. Yun. Okay? So, because there's a lot of people na alam nila yung there's a lot of people na mas alam nila ang Bible kaysa sa akin. And yet, ang kanilang buhay, hindi about Jesus. Alam nila ang salita, pero hindi nila kilala kung sino ang nagbigay ng salita. And that's the key. Yun ang mahalaga. Know Jesus. Okay? Through His Word, yes, but know Jesus. Kilalanin ang ating Panginoon. At kapag siya'y kinilala natin at naunawaan natin kung ano ang ginawa niya sa atin, ano ang nangyayari sa atin, we'll end up loving Him. Kung talagang
maging nais, pagnanasa ng ating puso na makilala, buong-buong makilala ang ating Panginoong Hesus at kung anong ginawa niya para sa atin. Walang ibang resulta kundi ang mahalin siya. Isipan nyo, niligtas niya tayo sa apoy ng impyerno. Magpakailanman yun. Kung hindi sa kanya, doon ang punta natin. How would you not love a person like that? At kung talagang iniibig natin siya, kilala natin siya, we'll end up, maging alipin niya. And He's a good master too, right? Mabuting Panginoon ang ating Panginoon. Hindi katulad ng iba. Hindi katulad ng tao. Hindi katulad ng mundo. Ang mundo ay malupit. Mga tao malupit. Hindi ang ating Panginoon. Mabuti siyang Panginoon. Ang ating Panginoon, naging alipin din siya. Alipin sa kalooban ng ating Ama, ng Ama sa langit. Wala siyang butas sa tenga. Alam niyo kung saan ang butas niya? Sa kanyang mga kamay, sa kanyang paa. Pinili din niya na maging alipin sa kalooban ng Ama. Remember, hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo, Ama, ang matupad. That's what an alipin does. Hindi yung akin. Hindi yung gusto ko kung ano yung kalooban ko kung hindi sa iyo, Panginoon. Yun ang aking tutuparin. Last verse natin sa study natin. Tingnan nyo, example natin. Kanina sabi ko, perfect example natin si Jesus. Okay? Philippians chapter 2 verses 5 and 8. Gusto nyo maging alipin? Sabi, Philippians chapter 2 verse 5 and 8, sabi, ito ay sapagkat kailangang taglayin natin ang kaisipan na na kay Kristo Jesus din naman. Bagaman siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkus, ginawa niyang walang kabuluhan ang kanyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. Yamang siya ay nasumpungang sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So, you want to see what a bondservant is? Look to Jesus. He became a bondservant for us para tayo maligtas. Naging alipin siya ng Ama sa kalooban ng Ama para tayo ay maligtas. Hindi mo ba iibigin ang ganoong kabuting Panginoon? Hindi mo ba dapat paglingkuran, maging alipin ng isang mabuting Panginoon na nagligtas sa atin? Salamat po, Panginoong Jesus, right? So, be a servant. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Father God, we thank you so much, O Lord, for this time that we could again gather to read, to study, to learn more of you, Jesus. So as we go through this book, O Lord, I pray that we would really, really understand, O Lord, the love that you have for us, what you did for us, O Lord. So Father, thank you, God, for Jesus. Thank you, Jesus, for obeying the Father, being a bondservant to the Father, just so you can save us, O Lord, to die on that cross, O Lord, for our salvation. Thank you, Jesus. We love you and we praise you. In your name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Until next time. Love you. Miss you. See you soon. Bye.